Asek, ito nga po no, isa rin po ang inyong ahensya sa matatapyasan ng budget sa 2025. 50 billion pesos po ito na nakalaan para po sa 4Ps. Ilang milyon po ulit ang posibleng maapektuhan dito po sa pagtatapyas ng budget na ito? DJ Chat. Pero, Madam Spokesperson, ako na ho magbibigay ng informasyon. Kung hindi niyo pa ho nakikita, pero siguro ho nabalitaan niyo na. Alright, ang proposed budget po ng DSWD is 313.263 billion, correct? Tama po, based on NEP po. Yes, opo, National Expenditure Program, NEP. Ang naging laman po nitong inaprubahan ng both houses and ratified nga po ay naging 217.340 billion. Meaning, ang ibinawas sa inyo pong budget ay 95.923 billion. Yan po yun. Ang laki, 95.923 billion. Sige. So ngayon po, under review ng tanggapan ng Presidente ang budget. So ang tanong lang ho namin dito, bagamat wala pa pong final ngayon na versyon ng budget until signed and published, tanong namin, sa 95 billion, ano effect nito sa programa ng DSWD? Narito ang Balitang Pinoy TV. Nasa ating linya si Asek Irene Dumlao, ang spokesperson po ng DSWD. Magandang umaga po, Asek. Ay, magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Shasha. And magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Good morning po, Asek. Ito nga po, no, isa rin po ang inyong ahensya sa matatapyasan ng budget sa 2025. 50 billion pesos po ito na nakalaan para po sa 4Ps. Ilang milyon po ulit ang posibleng maapektuhan dito po sa pagtatapyas ng budget na ito? DJ Chacha, ipagpaumanhin niyo po, no, kasi hindi pa po natin nakikita yung 2025 General Appropriations Act. Hindi pa naman po ito na pipirmahan. Kung kaya nga po hindi pa po kami makapag-comment hinggil sa aming pong budget for 2025. After the BICAM deliberation, hindi naman po per project, activity, and program yung pong agency budget na naipakita po sa amin. So we'll have to defer our comments on our agency budget until such time na maaprobahan na po yung GAA. Okay, sige. And we respect that. Pero Madam Spokesperson, ako na ho magbibigay ng informasyon. Kung hindi niyo pa ho nakikita, pero siguro ho nabalitaan niyo na. Alright, ang proposed budget po ng DSWD is 313.263 billion, correct? Tama po, based on NEP po. Yes, opo, National Expenditure Program, NEP. Ang naging laman po nitong inaprubahan ng both houses and ratified nga po ay naging 217.340 billion. Meaning, ang ibinawas sa inyo pong budget ay 95.923 billion. Yan po yun. Ang laki, 95.923 billion. Sige. So ngayon po, under review ng tanggapan ng Presidente ang budget. So ang tanong lang ho namin dito, bagamat wala pa pong final ngayon na versyon ng budget until signed and published, tanong namin, sa 95 billion, ano effect nito sa programa ng DSWD? Again, Manong Ted, kinakailangan talaga na makita natin. We cannot really comment on something that we haven't seen yet. And it hasn't been officially endorsed to the DSWD. Ma'am Irene, alam ko po na itong katanungan na ito, taninyo, ay theoretical, di ba? Opo. Pero sige, sa punto kasi po, halimbawa, ang DOLE, nabawasan po sila ng 18 billion. Ang sinasabi ng DOLE, apektado dito talaga agad, tupad. Mga 2 million po ito na mga Pilipino na makakapagkuha ng programa ay maapektuhan. Sa akin lang po kasi dito, imposible ho naman na kayo sa DSWD, nung ito po ay napagdesisyonan na hindi nakarating kay Secretary Gatchalian, di ba? Imposible ho naman na sa ngayon pa lang, wala na ho kayong sinasabi na posible ho ninyong mga kaharapin na problema o kakulangan sa budget dito po sa panukalang ito. So ngayon po, as in, kung sakasakali ho na wala kayong 95 billion, everything is just normal? Well, again, Manong Ted, sabi ko nga po sa inyo, dahil nasabi na rin po ninyo na ongoing review yung pong 2025 budget.
So, a lot of things could still happen. Ano po? Okay. O tayo naman po, Manong Ted, sa departamento, lagi naman po na nakahanda to really recalibrate if necessary, yung mga targets natin. And then, titiyakin naman na lahat ng mga beneficiaries natin ng mga iba't ibang mga programa ay hindi po maapektuhan. Nasa maayos naman ng pagpaplano ang lahat, Manong Ted. But then again, ito pong plano natin again will be based on the approved General Appropriations Act. So, tayo naman ay umaasa na yung pong mga proposals ng DSWD will be favorably acted upon. Okay. Ma'am, ilan po ang kasalukuyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps? Batay po doon sa ating pong target, 4.4 million households po ang ating pong beneficiaries. Okay. 4.4 million Filipino families. Ilan po ang nasa waitlist po ngayon, ma'am? I'll have to check, Manong Ted, kung meron tayong nasa waitlist. I'll have to confer with the National Program Management Office. Ipagpaumanin niyo po, nasa Baganga, Davao Oriental po kasi ako ngayon. So, Opo. Pero ma'am, hindi may tatanggi meron, di ba? Kasi nga the last time our office asked you, meron talagang nasa waitlist, di po ba? Well, batay po doon sa pinakahuling enumeration na isinagawa ng ating National Household Targeting System for Poverty Reduction at isinagawa natin na eligibility check routine, may mga household beneficiaries na nasa waiting list. But I'd like to mention na meron na rin naman po na mga na-enroll because in the previous months, meron din naman pong mga na-validate na eligible na for graduation. Opo. So nagkaroon na rin po tayo ng replacement for those who have exited the program. Opo, yes ma'am. But I'm quite sure na kayo familiar ho dito kung ilan po ang waitlisted dito. Kasi during the budget deliberation, kayo po naman ay present dyan, natanong naman po ito Di ba? Ma'am, tama ho ba? Mga 100,000 mahigit pa ito na mga Filipino families? Again, I'll have to check, Manong Ted, kung kasi sabi ko po, meron na rin mga na-enroll In the past months, meron na pong na-enroll because may mga nag-exit. So, i-check ko lang if it's the same number or na-reduce na rin because we have already enrolled some. Opo. Sige po. So, may tanong lang po, ma'am, si Chacha po sa inyo, ma'am. Opo. Thank you. Yes po. Ito nga po, naglaan din ng budget po ang atin pong mga kongresista ang BICAM ng 26 billion pesos para naman po dito sa AKAP. Ngayon pa lang po sinasabi na ng mga tao na itong AKAP posibleng magamit sa pamumulitika. Ma'am, napag-usapan na rin natin to nila Manong Ted in the past. Paano po sisiguruhin ng inyong ahensya yung sinasabi din po ng inyong sekretary maging ng ibang mga mambabatas na ang magfa-facilitate lamang talaga nitong AKAP ay ang DSWD at hindi po ito magagamit for the upcoming elections? Yes, DJ Chacha, meron tayong guidelines na sinusunod para sa implementasyon ng programa. And ito nga po ay nakatukoy o tinutukoy ng guidelines natin kung sino po yung mga beneficiaries, yung mga low income, minimum wage earners, kasama na dyan yung mga farmers, fisher folk, and other sectors from the informal economy. And then again, nakasaad din sa guidelines natin kung ano yung objective. Of course, that is to cushion the effect of inflation nga po to this low income and minimum wage earners. And then may proseso din po na isinasagawa, merong validation, merong review of documentary requirements na sinabit ng mga beneficiaries natin. So makikita nyo po, there's a process that is being followed. And then napakahalaga po yung isinasagawa na assessment ng ating mga social workers. Kung kaya nga po, tayo ay nakakatiyak na hindi po magagamit sa pag-advance ng political interest ng sino man yung pong programa. At hindi lamang ito, kagaya rin po ng iba't ibang mga programa at solution ng DSWD. In addition to that, may grievance redress mechanism ang ating pong mga programa. So kapag meron pong mga hinaing, may mga reklamo, may mga observations, there's a means naman po of submitting this and ma-address naman din po ito ng ating pong ahensya. Yung binabanggit niyo po na guidelines, para lang din aware yung mga kapatid natin. Ano exactly yung guidelines na meron tayo? So, next year, pag nagsimula na po itong distribution ng AKAP, hindi kami makakakita ng mga politiko during the distribution nito pong ayuda na ito? Yung pong AKAP guidelines natin, ayan po yung Memorandum Circular number 3, Series of 2024. Okay, so yan nga po yung nagsasaad
mga proseso na para sa implementasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita program. Of course, tayo, if you could recall, in 2021, meron din po tayong guidelines. This is the MC number 9 series of 2021. Ito naman po yung ina-adapt natin on strengthening partnership with stakeholders during election and non-election periods. So ito naman po yung pong nag-guide sa ating pong mga field office personnel sa titiyak na maayos yung ating pong koordinasyon on the ground at hindi nga po at matitiyak na ma-insulate yung mga programs and services natin from any political intervention. Oo. So, kami po mag-e-expect nga na hindi po ito magagamit ng mga politiko. Wala kami mga tarpaulin sa makikita or even the presence of these politicians during the distribution of AKAP? Kasi, ma'am, I believe meron silang oversight function. Ito yung sinasabi nila. So, they can be present on the ground during the distribution, pero dapat malinaw na hindi sa kanila galing itong ipinamimigay natin dito sa mga tao. Wala po ba kayong... DJ Chacha. Yes po. Oo, para lang makita kung naibibigay talaga yung ng DSWD yung tulong sa mga nangangailangan. Pero hindi po ba napag-uusapan din kung posible na talagang totally para hindi na mahaluan ng politika to, bawal na sila doon sa area, bawal din yung paglalagay ng tarpaulin during the distribution? Yes, DJ Chacha. Yan naman po ay napag-uusapan din po natin sa ating pong tanggapan. Oo. And in fact nga po, lagi rin nating rini-remind sa ating mga field offices na yung pong mga payout activities natin na dapat ang post lang po ay yung title ng activity para hindi nga maiwasan nga po yung mga ganitong mga observations na merong mga ibang mga tarpaulins. And then at the same time, we also continue we remind our field office to continue coordinating also with our local partners and explain to them na mag-refrain nga po sa pagpo-post ng iba pang mga tarpaulins other than the activity payout information materials itself. And gayon din po, we continue to engage our partners and our beneficiaries na sila po mismo yung mag-submit po ng report kung meron po silang mga napapansin, meron silang mga na-observe na mga ganito nga pong mga form of political interventions or interferences para po ma-actionan din ng DSWD. Because kami naman po sa DSWD naniniwala na napakahalaga ng partisipasyon ng publiko, lalong-lalo na ng ating mga beneficiaries. Kung kaya nga po, lagi natin silang ini-engage, lagi natin pinopromote yung active citizenship and providing information na ito pong mga programa at serbisyo na ipinapatupad ng DSWD ay galing po sa national government. Ito po ay dapat matanggap po nila. It's assistance due to them. At kung dapat po ay sabi kasi natin, yung pagpo-provide ng information is also a way of empowering them. So, ang tanong ho namin, sila ma'am, po nakakaalam ma'am, ito ang tanong namin. Kayo ho mismo, nananawagan kayo sa mga tao na magbigay sa amin ng informasyon, kung meron mang mga ganyan, etc. Bakit kayo mismo wala kayo napapansin? Well, Manong Ted, of course, ito namang pong mga kayo mismo, ma'am, kayo mismo, tauhan nyo on the ground, kayo mismo, ikaw mismo, si Secretary Gatchalian mismo, wala kayong alam o napapansin na sangkaterba ang tarpaulin ng politiko sa AKAP distribution at ang mga iba ay naandun pa present? Well, Manong Ted, Ma'am, I'll ask again. Opo. Kasi yung ma'am, ako naintindihan ko, ma'am, mahirap sagutin kapag totoo. Ma'am, with all due respect, Ma'am Irene, opo. Ginagalang ko yung sinasabi ninyo doon sa usapin po nang wala pa kayong masasabi sa budget, kung anong epekto. Pero dito po sa AKAP issue na ito, kayo mismo, ikaw ma'am, si Secretary Gatchalian, walang alam na may mga tarpaulin sa mga lugar na may distribution po ng AKAP at may mga present mismo na politiko as in hindi nyo ito alam kaya nananawagan kayo sa publiko, ma'am? Well, of course, Manong Ted, yun rin po nang nabanggit namin. Pag may mga political, may mga local leaders, may mga politicians who are present, sabi nga po namin, they're there because they're also exercising their oversight functions. Yung namang doon po mga local partners, they're also present because sila naman po yung nag-provide ng logistics
support sa DSWD during our activities. And yun naman po ay pinapasalamatan din po namin because natutulungan kami in that aspect, ma'am, sir. So ano ho yung panawagan nyo na mag-report ang taong bayan kung may mga ganyan tarpaulin o presensya po ng politiko, kayo yung nagpapasalamat sa kanila that they are present there? Manong Ted, ito po ba yung context na kapag during the election period or non-election period? Hindi ma'am. Hindi pa ho campaign period. Pero, tama po. Pero magmula nung sinimulan yung AKAP, yan na po yun eh. At ngayon nga, napakarami hong mga Facebook page ng mga politiko, kanilang mga supporters, yung nga pong pinangangalandakan, pinagmamalaki. Yung payout and then yung pong schedule, yung kanilang presence, at nandun nga. Kasi po ma'am dito ho, naintindihan ko ang hirap ng sagutin ito eh. 'Di ba? Kasi nga ito yung mga politiko na nakakaharap nyo sa budget hearing. Ito yung mga makapangyarihang politiko na pwedeng pahirapan ang buhay ninyo. Pero just to be pragmatic about this, 'di ba? Ito yung tanong ko sa inyo kasi nananawagan kayo sa publiko. You're calling the public to inform your office kung may mga ganito. Gayong kayo mismo, ma'am, inaamin nyo, present ang mga tauhan nyo, maging si Secretary Gatchalian present eh. At naandoon ang mga politiko habang namamahagi ng AKAP. At pinapagtalumpati pa sila. So ano pang panawagan natin sa publiko dito kung gayong alam na alam nyo na nangyayari po ito? Yeah. Yung nabanggit ko, Manong Ted, yung doon sa sinasabi nga natin na kapag may mga observations po yung publiko, yung ating mga beneficiaries, this is in the context of kapag yung nabanggit ko, yung sa MC9 series of 2021 during election periods. Dahil of course, we wanted to engage our beneficiaries nga and report kapag may mga ganito po na mga instances. But yeah, I totally respect yung pong nabanggit nyo, yung mga observations nyo. And inuulit po natin, Manong Ted, na we respect also yung pong mga partners natin who are present during our payout activities. But then, we always emphasize that the program that is being implemented is the SWD's program and that there are processes that are being followed to ensure na maayos yung programa, maayos yung implementation, and that it is insulated from any forms of political action. Opo. Ma'am Irene, salamat po dito po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. At naiintindihan ko kung gaano kahirap sagutin itong tanong na ito. Di ho ba, ang hirap ba nung ang inyong secretary may press release, hindi pwede, etc. ang politiko dyan. Pero sa mga visuals, sa mga na papakinggan natin, narinig natin, iba yung nangyayari. Kaya po sadyang napakahirap pong sagutin nito. So dito ho siguro ang bottom line, pwede ko bang sabihin sa inyo na kayo sa DSWD, wala na kayong magawa dito. Dito sa aspeto ng pagpapel ng politiko sa pamamahagi po ng AKAP. Maging AX doon sa amin sa Tacloban, yan din po ang sinasabi po nila. Di ho ba yan po, ma'am, reality on the ground? Well, Manong Ted, inuulit po natin na the DSWD follows po our guidelines. In that manner, Manong Ted, masasabi po namin na hindi po mahahaluan ng anumang political interferences yung pong implementasyon namin because tinitiyak nga po ng aming pong ahensya na sumusunod kami doon sa panuntunan na isinet po namin para sa programa. Opo, yes ma'am. Doon ba mayroong taga-DSWD na nagtatalumpati habang naandun si congressman o kaya si senator o kaalyadong mayor na tandaan nyo mga kababayan, ang perang ito ay pera ninyo. Kami lang po sa DSWD ang namamahagi nito at walang kaugnayan po dito itong mayor na ito. Itong congressman na to, itong senador na ito, wala siyang kaugnayan dito, hindi niya pera to. May ganun ba kayang talumpati o malamang po si Bakin yung magsasabi nun? Actually, Manong Ted, yung nga pong, meron naman po tayong mga representatives, no? In fact, yung mga paymasters natin, yung mga validators natin, mga social workers po yan ng DSWD. And merong representative from our field office. Laging, sinasabi nga po natin kung po pwede po, hindi na po tayo magkaroon ng mga programa na mag-proceed na po tayo doon sa validation process and doon sa payout itself. Because mahaba po yung proseso and ayaw naman natin maghintay pa yung ating pong mga beneficiaries. Yan po yung ating pong laging paalala po
Opo, But opo. yes, well represented po ang DSWD in all payout Opo. activities. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much po again sa inyo pong tibay ng kalooban na pakinggan pong ating katanungan because after all ngayon, yan din po ang tanong by the way, ma'am, ng ating pong mga manonood. I'm just echoing their sentiment and yung pong gusto nilang itanong ko po sa inyo at ginagalang po namin ang sagot po ng tagapagsalita ng DSWD. In closing po, Ma'am Irene, hango po mismo sa sagot ng kagawaran ninyo sa aming opisyal na liham, inquiring po doon po sa waitlisted sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. FYI ma'am ha, ang sagot mismo ho ng DSWD po sa amin, waitlisted, validated, and encoded in the PPIS approved by the FOs and NPMO. That's 415,927. Waitlisted, validated, and encoded in the PPIS by the FOs for approval of RDs, Regional Directors, 12,068. Total waitlisted HHS, kumbaga household po ito, no? Found to be eligible, 427,995. Potential households for validation, 1,194,289. Ma'am, ito po, official na dokumento. September 30 po ito na ibinigay po sa amin ng inyo pong kagawaran po. Madam Asek. Yes, thank you very much for that, Madam Ted. At gaya nga po ng sabi ko, we'll have to check because in the previous months, Opo. alam ko po meron na rin po tayo mga na-register Opo. because meron pong mga nag-exit from the program. So, most likely, nagkaroon na rin po ng changes in the figures po that you've ma'am. mentioned, Opo, Madam Chair. and we look forward nga po dito po sa updated figure kung meron man mula po sa inyong kagawaran. Ma'am, we wish you all the best and Merry Christmas and sana po kayo po ipagkalooban pa ng tibay ng kalooban dito po sa inyo pong trabaho bilang tagapagsalita po ng DSWD. Salamat po ma'am. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman